Leptospirosis cases nationwide have risen to 4,285 as of August 22, an increase of 845 cases in just 2 weeks. Most cases were recorded in Metro Manila, Cagayan Valley, and Central Luzon, with health officials warning that cases could continue to rise. In Manila, 5 people have died of leptospirosis at San Lazaro Hospital, which has reached full bed capacity for patients with the disease. Health experts are urging people who have been exposed to floodwaters to seek medical attention immediately. Now, health authorities are cautioning the public about wild illnesses, including waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis, and dengue amid the rainy season. To discuss how the public can protect themselves, we have lifestyle medicine specialist Dr. Dex Macalintal with us via Zoom. Good morning, Doc. Thank you for joining us. Good morning sa inyong dalawa. Kamusta na kayo? Well, of course, the cases of or the case of leptospirosis here in the Philippines is very alarming. But among wild illnesses, which ones are you most concerned about right now, and why? Well, pare-pareho naman, no? So as a family medicine doctor or as community doctor, kinakailangan alam natin yung lahat. No? So we are also concerned of number one, yung ating leptospirosis nga, but we're also concerned of waterborne diseases, say for example, your gastroenteritis, your cholera, your typhoid, and also your dengue. No, so kasi tandaan natin that even though the rain has already ended, no, but the water recedes, the danger does not end with that. No? Kinakailangan malaman natin na may mga puddles pa rin po, na meron pa rin po tayo mga stagnant waters, na ito yung maaari maging breeding grounds ng ating mga lamok. And dito pa naman sa Pilipinas, naninirahan pa rin tayo sa taob-taktak pa rin, no? Pero hindi pa rin meron pa rin tayong pagkukulang sa ating mga preventive measures. So, maraming dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa ngayon, lalo na at nagkakaroon ng mga flooding, no? Pero hindi natin maaalis yung pangamba ng ating mga health authorities talaga, kasi ito nga tumataas nga yung mga kaso. Doc Dex, when it comes to leptospirosis, marami ka din kasing misconception dyan, ano? Yung iba sinasabi, basta may sugat ka, wag ka pumunta sa baha, ano? Pero help us understand, ano ba yung mga common misconceptions at ano yung tama about leptospirosis? Okay, common misconceptions ay kapag lumusok ka sa baha, magkaka-leptospirosis ka na agad. Hindi naman agad-agad, no? Kung meron kayong mga sugat, no, kung meron kayong mga gasgas, no, however, hindi agad-agad kasi, no, yung lahat kasi ng mga, hindi naman kasi lahat ng daga ay kontaminado ng leptospirosis. However, the problem is, hindi mo naman alam kung ano yung infected na hayop. Sa Pilipinas, medyo mayaman tayo sa mga bacteria kasi medyo malinis, medyo hindi tayo masyadong malinis, no? Kaya nagkakaroon ng mga ganito. So, ang misconception dito is, okay, wala akong nararamdaman, hindi ko na kinakailangan magpa-prophylaxis. Kinakailangan nyo pong magpa-prophylaxis kasi nga ang problema natin ay medyo may karumihan po yung mga tubig, no, na nakukuha natin, lalo na kapag nagbabaka, no? And then meron tayong mga sintomas na lumalabas around mga 5 to 14 days pagkatapos lumusong sa baha, no? So hindi porke lumusong ka sa baha ngayon tapos wala kang nararamdaman bukas, no, ay hindi kayo magpapa-prophylaxis. Kasi maaari yung sintomas mga 5 to 14 days pa bago lumabas yan. So, ang kinakailangan, bantayan nyo din po yung mga sintomas. Halimbawa, mataas na paglagnat, no, pagkakaroon kayo ng mga chills, magkakaroon ng mga pananakit ng ulo, no, pamumula ng mata ninyo, and then yung pananakit ng mga kalamnan or mga joints natin, lalo sa mga binti natin. Kasi hindi agad-agad lumalabas yung mga sintomas na to. Well, I understand that leptospirosis, Doc Dex, can be fatal, but it can be prevented. So I was Yes. wondering what happened, di ba? Kasi right Oo. now, we have increased number of death, no, due to leptospirosis. What happened there? And of course, maybe you can tell us also what are the warning signs? Kasi medyo madaya eh. Yung first few days ng kapag may leptospirosis ka, flu-like symptoms eh. So hindi mo alam kung trangkaso lang ba to o may leptospirosis na ako. Well, yun nga, sabi nga natin, hindi porke walang ibang nararamdaman. Kunyari, lagnat lang yung nararamdaman ninyo, ay pagsasawalang bahala ninyo. Kasi marami po talagang causes ang pagkakaroon ng lagnat.
No? So we have to find that yung tinatawag natin na source. No, so kapag ka po may lagnat ang isang pasyente na nadadala sa emergency room o dinadala po sa mga klinika namin, ang hinahanapan po natin ng source yung fever. Kasi hindi porke okay para lang siyang lagnat laki o yung mga trangkaso lamang natin sasawalang bahala ninyo kasi sanay tayo na nagkakaroon tayo ng lagnat. So yung pagkakaroon po ng kasamahan na pumumula ng mata, no, pagkakaroon po ng pananakit ng kalamnan, no, at saka yun nga po nga pag yung minsan, no, mas lalo na yung kapag naninilaw na, no. So pinakamainam dalhin po agad yan sa pinakamalapit na ospital o pinakamalapit na medical facility para ma-evaluate natin. At kung meron kasi po talaga na history ng wading in flood water, no, so kinakailangan po talaga mabigyan tayo ng kagamutan dito. And then ito nga, no, so sabi nga natin kung hindi kasi maaagapan ng leptospirosis, maaaring lumala at magkaroon tayo ng tinatawag na whale disease o yung tinatawag natin na paghina rin po ng atay at pagkasira po ng bato. Ito yung medyo hindi agad na pag hindi agad na agapan, ito yung medyo nakamamatay kapag hindi agad nagagamot. So kaya kinakailangan kapag may kaunting nararamdaman lalo at merong glaring history ang pasyente na nag-wade in floodwater, dalhin po agad sa pinakamalapit na medical facility. So Doc Dex, para dun sa mga walang choice, walang choice kundi lumusong sa baha kasi hindi gumagana yung mga flood control project natin, ano po ba dapat gawin nila? Where should they go to get this prophylaxis, yung doxycycline, di ba? Kasi baka yung concern ng iba, mahal yan, gagastos pa ako. So is this medicine free? Where can they get it? Sa mga health centers, no, kadalasan meron naman po ito. Hanggat sa makakaya naman nating gobyerno, binibigay naman ito. Pero ang hiling ko lamang din sa gobyerno natin ay sana wag mawalan ng stocks ng doxycycline, lalo sa mga lugar na bahain talaga at kinakailangan ng tulong ng ating mga kababayan. So, isa pang misconception kasi is yun nga, sabi nila na safe ako kasi lumusong siya na wala namang sugat sa paa. Hindi ganoon. Kasi hindi lang po kasi sa mga malalaking sugat pumapasok yung leptospirosis na bacteria, no. So kasi pwede siyang pumasok sa mga scratches lang, no, na hindi napapansin. O kaya naman pwede kunyari kasi 'di ba nakikita natin yung mga kababayan natin ngayon, lumulusong sila na parang nagda-die, Sumisisid. no? So sumisisid sila, no. So yung mata po natin, yung ilong natin, yung bibig natin, no, pwede rin kasi na kapag napasukan niya ng kontaminadong tubig, pwede din pumasok, no. Kahit gaano kakinis ang binti mo, no, kung lumusong ka sa baha, at risk ka pa rin, kapatid. Walang pinipili. Walang pinipili. Pero Doc, I was wondering, talking about doxycycline, does doxycycline interfere with other medicines? Kasi let's say, for example, yung people with comorbidity, sila yung na-expose sa baha at kailangan mag-take nitong doxycycline. Does it interfere with other meds? Nawawala ka dito. No, Yung doxycycline. Yung doxycycline ba, does it interfere with other medicines? Like for example, yung mga tao na may comorbidities, ay sila po ay na-expose sa baha at kailangan nila mag-take nga nitong doxycycline na ito. Does it interfere with their medicines? Kuwari may high blood, they're taking Oo. hypertension Sige. medicines. Okay, sige. Kunyari, may mga kadalasan kasi kapag may mga high blood tayo, no, minsan naka-blood thinners din, no. So, yung doxycycline, no, yung problema naman dito kasi is maaaring magpataas din to ng risk ng pagdurugo kung halimbawa naka-warfarin po kayo, no. So, kumbaga yung pinapalab na pwede. Pero kasi, no, kaya ang ginagawa diyan ay ina-adjust naman yung dose ng inyong mga doktor. No, halimbawa din yung mga antacids natin, no, yung mga minerals na yung mga calcium, iron, magnesium and zinc, no, nagbabind siya dun sa doxycycline kaya hindi na-absorb maayos ng katawan. Nawawala yung bisa ng antibiotic dito. So, ang ginagawa is sina-space out natin. So, hindi sinasabay yung doxycycline sa gata, sa kape, sa vitamins, o kahit na mga gamot na sa pangangasim ng sikmura, no? So, usually, makalipas yung 2 oras, no, bago o pagkatapos uminom ng antibiotic yung binibigay. And then, say for example, mga naka-OCPs o yung mga naka-birth control pills natin, maaaring magpababa ng bahagya ng bisa, no, ng birth control pills na pwede magdulot ng unplanned pregnancy. So, sa mga kababaihan gumagamit ng pills natin, gumamit muna po ng backup protection, no, habang kayo po ay umiinom ng doxycycline. No, so may ilang ganon pero hindi naman agad-agad. So kaya
Actually kasi ganito 'yan. So for example, yung sa mga naka-blood thinners, no? So isa-space out natin and then ina-adjust natin yung dose. So kasi tandaan natin that the benefits of using this one outweighs the risks. Say for example, Yes. no, yung sasabihin natin, ay ano, may sakit ako sa puso or meron akong maintenance, hindi ako iinom niyan. Pero hindi ka nga uminom, no? Nailigtas mo nga yung sarili mo doon sa konting bleeding, no? Na bagay na pupuwede naman nating ma-prevent. Pero ang kuwento naman ay nagkaroon ka naman ng hepatorenal syndrome o yung whale disease na maaari mong ikamatay, eh mas maganda na nag-take ka nito at inayos lamang natin yung dose. That's why we don't allow self-medications, no? So hindi po kami basta-basta pupuwedeng magsabi na o hindi kayo pupuwedeng magsabi na, "Ay, kailangan ko niyan, bigyan mo ako niyan, bigyan mo na ako ng marami niyan kasi lagi akong lumulusong sa baha." So, hindi gano'n, 'no? Kasi, kinakailangan maabisuhan po kayo ng inyong mga doktor kung ano po ba ang dapat na pag-inom ng inyong mga doxycycline. So at the end of the day, kailangan din talaga mag-consult agad, Doc, ano? Madali lang naman yan. Pwede naman sila mag-message kay Doc Dex sa social media. I'm sure sasagot po kayo. Facebook page yan. Kaagad, oo. Ay, Doc Dex, can you hear us okay? Medyo nawawala po ba yung connection? Ayan. Yes, nawawala kayo. Okay, Yan, sige, hello. we'll try this again, ano. Pero Doc, gusto ko rin po tanungin yung sa dengue kasi uso rin po yan ngayong panahon ng tag-ulan. So meron ding mga misconception pagdating sa dengue, kala nila yung breeding ground niyan sa mga maduduming tubig lang. Pero tama po ba na kahit sa mga malilinis na surroundings, pwede rin po yan gawing bahay ng mga lamok na contaminated na may dengue? Sorry, nawawala talaga tayo. Hello? Doc, That again. sige, Can you dengue, hear us now? pag-usapan naman po natin yung misconceptions dyan. Totoo po ba na sa maduduming tubig lamang nagiging breeding ground, na magiging breeding ground sila ng mga lamok na may dengue? Okay, katunayan 'no, pupuwede rin talaga na, maging breeding ground 'no, yung malinis na tubig. So madalas isipin kasi ng mga tao na yung mga maruruming kanal lang, yung may mga burak lang diyan nangingitlog yung mga lamok na mayroong dengue. Ang totoo 'no, yung mga ordinary na lamok naroroon din po 'no, yung mga Aedes aegypti natin tinuturing na, kahit saan 'no, pupuwede talaga silang mangitlog. So nangingitlog ang dengue mosquito sa mga lugar kung saan naiipon ang malilinis na tubig, ulan, pagkatapos ng bagyo o ng baha, no? So, tandaan natin na yung lamok na mayroong dalang dengue, no? Hindi sila basta lamang sa maruruming kanal o sa burak lamang nangingitlog, no? Pupuwede rin silang mangitlog sa mga malilinaw at naiiwang tubig sa paligid ng bahay. So, sa labas, no, yung mga gulong, yung mga lumang gulong, yung mga tires natin, yes, diyan po papasok yung pagkakaroon din ng mga breeding grounds natin, no. So ang mabisa na solusyon ay ang alisin ang pinamumugaran ng mga lamok na 'to o yung mga itlog o yung mga kitikiti, no. So kaya pagkatapos ng pag-ulan o pagbaha, no, umikot kayo sa loob at sa labas ng bahay ninyo, itapon po ninyo yung mga naipong tubig. Tama naman yung itaob yung balde, no, kuskusin yung mga gilid ng mga flower vases niyo kasi po puwedeng kumapit yung itlog at ng labok sa gilid nito. So pero tandaan natin ano na lagi sinasabi na taob-taktak lang tayo. Pero marami pang mga measures ang pinu-push ng WHO pagdating dito. Hindi lang basta destroy the breeding grounds. Yes, vector control is one, but we need actually a multi-pronged approach when it comes to dengue. Doc, balik lang ako ng konti sa leptospirosis. Mamaya balikan Okay, din kita sige, sa sige, dengue. tayo. Pero itanong ko Sige. lang to kasi naalala ko nga, lagi natin pinag-uusapan yung sa leptospirosis kapag na-expose ka sa baha. What about the people who are, exposed to baha talaga all year long, 'di ba? Kumbaga, like for example, the communities that are inundated with floodwaters in Hagonoy, Bulacan, in Kalumpit, Bulacan. Kahit summer dyan, baha dyan eh. I mean, may mga level of floodwater yan na talagang sinusuong nila. Wala silang choice. So, anong po pwede nilang gawin? So, every day, how often times can they take doxycycline? Ano yung doon? Ano yung proseso para sa kanila? Ano yung So, SOP? Okay, so diyan papasok yung SOP,
wala tayong SOP sa wala tayong SOP. Yun na nga eh, Talaga. di ba? Oh. Yun, Kawawa wala tayo, naman. oo, kawawa naman tayo mga wala tayong SOP. No? So anyway, yung high risk prophylaxis protocol natin. No? So, ayon po sa clinical guidelines, kung continuous o tuloy-tuloy ang exposure sa pagbaha, no, ang recommendation ay ang pag-inom pa rin po ng doxycycline isang beses kahit once a week hanggang sa matapos yung panahon ng kanila exposure. No, pero yung Hindi nga limitasyon natatapos dito, yung panahon, hindi nga Doc. natatapos eh. Yun nga eh. So hindi maaaring inumin naman yung doxycycline ng buong taon bilang maintenance, no? Right. Kasi pwedeng magdulot din to ng antibiotic resistance kung saan hindi natatalab yung gamot kapag nagkakasakit na talaga yung pasyente. Pwede ring makasira ito sa normal flora ng ating bacteria at maging sanhi din ng hyperacidity. So ano yung solusyon? So dahil hindi sustainable yung uminom ng gamot ng habang buhay, ang primary health goal po para sa mga taong ito ay ang maputol ang source of infection sana. So, ang action plan natin dyan is personal protective equipment, no? Para sa mga hindi maiwasan lumusong, no, yung long rubber boots po pwedeng makatulong ito hanggang sa hita sana, no? Para na sa ganun mabisa yung protection natin. Kung walang bota at kinakailangan pong lumusong, balutin po ng maayos ng waterproof plastic yung mga paa at mga binti, bagamat hindi ito 100% foolproof. No, so and then pest and waste control, no. So yung ang ugat po ng problema talaga dito ay yung mga daga at ang basura. Ang paglilinis po ng kapaligiran upang Yun. mawalan ang tirahan ng mga pagkain ng mga daga, no? Ito po yung long-term solution. So tandaan natin, kung alam nating laging baha sa ating lugar, ang pinakamagandang investment ay hindi gamot, no? Bota po pwede na, at sa level ng community po, no, as a family and community medicine doctor, hangga't may tambak ng basura, maaring may daga. At hangga't may daga, naririyan po ang banta ng leptospirosis. So, ang kinakailangan natin gawin dito talaga is a whole of government approach din talaga eh. So, babalik pa rin tayo dun sa flood control na may mga buti pa sila, may mga SOP. Kaya nilalagyan din natin to ng tamang SOP sa komunidad. No? So, maglinis po tayo. Hindi po pwedeng iasa lang natin sa gobyerno, no, na nagagalingan nila. So kahit tayo muna po kahit tayo muna po yung maging magaling sa panahon na to at ayusin po natin yung ating kapaligiran kasi this is as much as we can do for now. So konting tiis mga kababayan, we really hope that help is coming na maging maayos na po yung mundo natin, yung ating bayan, lalo Oo, dito. Dok, kasi nasa atin na naman yung burden. Tayo na naman Yes, mag-a-adjust, oo. tayo maghahanap ng solusyon dito, kahit tayo yung magsusot ng bota, di ba? Pero dapat sila yung nag-a-act kasi sasabihin na naman, itong mga Pilipino, napaka-resilient. Sasabihin na lang nila, hindi, ang galing nyo, resilient naman kayo dyan. Pwede ba ilipat At saka yung yun nga baha dun sa bahay nila? Oh, yun na nga. Alam mo yun yung medyo nakakasakit ng loob kasi tayo, yes, we are resilient, pero ginagamit itong mga politikong ito yung pagiging resilient ng mga Pilipino na magkaroon ng okay, sige, resilient naman sila, magnakaw pa tayo, gawin pa natin to. Hindi dapat ganoon eh. Dapat tayo ngayon tandaan natin that even though this is health, no? Ako po bilang doktor, no? Nakikita natin yung epekto sa mga kababayan natin health-wise eh. So, tandaan po natin na yung health ay meron po tayong social determinants din yan. At kasama po dyan ang poverty and politics. So, kaya I implored, no, so yung lahat ng mga nanonood sa atin, yung mga kapatid natin nanonood sa atin ngayon dito sa One News, dito sa Morning Matters, at sa lahat ng mga shows natin sa TV5, One News, One PH. Bumoto po kayo ng mabuti. Bumoto po kayo ng maayos. Actually, dumating na sa punto, alam mo Angela, Pawi. Doc Dex. Dumating na sa punto, no, dumating na sa punto na sa ER minsan, no, sa sobrang dami ng problema ngayon. Sa ER nung dito duty ako, sa sobrang hirap ng dinadanas natin doon. No, at nakikita natin yung hirap ng mga Pilipino, bunsod nga nito mga flood control projects, bunsod ng corruption. Natatanong na namin, sino po bang binoto ninyong mga senador at mga kongresista dito sa lugar na to? So, dumating na kami sa ganon. Oo. Kasi kumbaga red alert na ang mga ospital, especially in Manila. Ibig sabihin, nagkakaubusan na talaga ng mga kama, di ba, para sa mga pasyente. Pero kung ikaw ay may comorbidity, di ba, ikaw ba ay mas madaling matamaan ng leptospirosis? Walang pinipili ang leptospirosis, comorbids man o wala, basta't kayo po ay definitely, no, na yung may mga comorbidities, mas maraming po pwedeng complications, no. Pero
I don't want to be I don't want the people to have a misconception na kapag may comorbidity ka lang matatamaan, no? So kasi sa age ng social media, we're live on Facebook. Sa age ng social media, kapag ka sinabi mong okay, ito yung mas mataas yung chance, nakikita nila na kapag ka wala kang ganitong sakit ay hindi ka na magkakaroon. So Mas malakas ako, ganun. yes, so this is the problem of absolutes. So kaya lagi natin sinasabi, hindi porke malakas-lakas ang immune system mo sa ngayon ay okay na yan. Pwedeng mag-falter yan anytime, no? Magkaroon ka lang ng konting problema, pwedeng magkaroon yan ng residual effects in the long run, at pwede kayong tamaan ng kahit na anumang infectious diseases. Dahil walang pinipili ang ganito. Basta't may sugat, no? Basta't konting scratch, and even yun nga sa mata, sa ilong, sa bibig, pwede. Pero Doc Dex, aside from wild illnesses ngayong panahon ng tagulan, bilang kayo po ay isang lifestyle medicine specialist, gusto ko na rin po kayo tanungin, ano ba yung number one illness o disease na dapat maalarma tayong mga Pilipino dahil tumataas na yung cases niyan? Well, nandiyan pa rin, no, ang cause ng masaming pagkamatay ng mga tao, heart diseases. No, so naririyan pa rin ang heart disease, no, kahit po tumataas ang mga infectious diseases natin, naririyan pa rin pong mga chronic diseases natin, yung inyong mga sakit sa puso, diabetes, and even Kidney. obesity, kidney diseases, yung mga ganyan. No, so lahat ng mga chronic degenerative lifestyle diseases tumataas pa rin po. Naririyan pa rin po. Hindi porke umuulan ang bibigyan lang natin ng highlight ay ang wild diseases, no? Pero naririyan pa rin po ang mga chronic lifestyle related diseases na maaaring maging comorbidity ninyo sa pagkakaroon nitong mga sakit na to. At kapag nagkaroon kayo ng mga sakit nito, problema din. So, yun, kidney diseases, no? Tandaan natin yung leptospirosis pwedeng maging hepatorenal syndrome yan, o yung whale disease. So, kapag may tama din po yung bato ninyo at nagkaroon ka ng leptospirosis, mas malala, no? Yung po pwedeng tamaan nito. Yung po pwedeng itama dito sa inyo. Naku, marami pa po sana kaming tanong para sa iyo, Doc Dex, but we've run out of time. So thank you very much as always for sharing your Anytime. insights with us. That was lifestyle medicine specialist, Dr. Dex Macalintal.